Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Marami sa atin ang naniniwala sa kasinungalingan kesa katotohanan na nagdadala ng sakit sa ating mga puso. Kailangan mo ba ang mabuhay sa saya sa isang kasinungalingan o sa lungkot dahil tinanggap mo ang katotohanan? Paano mo itatama ang isang kasinungalingan upang matalo ito't magkaroon ka ng tunay na kapayapaan at katiwasayan sa buhay kahit may kirot sa dibdib na unti-unti mong nilalabanan at napapalitan ng tunay na kasiyahan? Dear Papa Dudut, ako po si Lorena, laking Navotas po ako. Nagkaroon ako ng asawa noong 23 years old ako. Engineer siya at dating nagtatrabaho sa isang power plant sa ibang bansa. Nagkaroon kami ng 2 anak. Huminto siya sa pagtatrabaho dahil may nakaalitan siya sa planta. At ang sabi niya ay hahanap na lamang siya ng ibang company dahil may lisensya namang pinangahawakan ng asawa ko at experience. Naaalala ko lang noong una kaming magkakilala ng asawa kong si Kenan, Papa Dudut. Kapwa kaming estudyante sa kolehiyo noon. IT ang kinuha ko at engineering naman si Kenan. Sanay na ako na nakapalibot sa akin ay mga lalaki. Kaya hindi ko madaling paniwalaan ang mga sinasabi ni Kenan sa akin noong nanliligaw pa lamang siya. Hindi ko basta pinaniwalaan na totoo ang kanyang nadarama at hindi lang isang kasinungalingan o isang biro na madalas kong marinig sa mga kaibigan at kaklase kong mga lalaki. Pero napana ni Cupido ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko si Kenan at pagkatapos ng 2 taon mula nang makapagtapos kami sa kolehiyo ay nagpakasal na kami at kapwa kami ay may mga trabaho. Kaya hindi kami nahirapan na mag-adjust financially. Naging normal ang pagsasama namin na malayo kami sa isa't isa dahil nasa abroad si Kenan. Umabot din sa 7 taon ang pagtatrabaho niya sa power plant sa abroad. Hanggang sa nag-decide siyang huminto at maghanap ng ibang kumpanya sa ibang bansa. Pero habang nandito siya sa Pilipinas noon, may napapansin akong kakaiba sa kanya. At ito ang bumagabag sa akin. Isang araw ay may tinawagan siya ng palihim. Mahina ang boses niya. Parang babae ang kausap niya. Nakumpirma kong babae dahil pagbubuntis ng kausap ng asawa ko ang naging usapan nila. Kinakabahan ako noon, hindi ako sigurado kung asawa ko ba ang nakabuntis sa babaeng kausap niya. Alam kong nagsisinungaling sa akin si Kenan, Papa Dudut. Sino ba namang nagkasala na aamin sa kanyang kasalanan? Narinig ko naman ang usapan nila sa phone. Uminit nga ang tenga ko nang marinig ko mula sa bibig ng asawa ko ang salitang mahal kita. Ang sakit na may nabuntis siyang ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang kumprontahin siya dahil takot akong maghiwalay kami ng asawa ko. Hindi ako mapalagay sa araw-araw. May babae ang asawa ko at buntis pa ang babae niya. Ito siguro ang dahilan kung bakit ayaw niyang magtrabaho muli sa ibang bansa. O eto ang dahilan kung bakit nag-resign siya sa power plant na pinagtatrabahuhan niya sa abroad. At hindi totoo yung sabi niyang may nakaalitan siyang katrabaho. Hindi ko lubos maisip na mawawasak ang pamilyang binuo namin, Papa Dudut.
Ang sakit isipin na mauuwi ang lahat sa hiwalayan dahil sa pagtataksil ng asawa ko. Sa pinagtatrabahuhan ko naman, ang parati kong nakakausap ay si Paolo. Binata pa ito at masayahing tao pero nakikinig kapag may problema ako. Kaya sa kanya ako lumapit upang maglabas ng hinanakit at problema tungkol sa pagtataksil ng asawa ko. Maiging nakikinig sa akin si Paolo at walang mintis na kung kailangan ko ng kausap ay naroon siya parate upang makinig. Halos 2 taon na rin kaming magkatrabaho. At sa company namin ang una niyang napasukang trabaho. Kaya ate-ate na niya ako pero nagmumuka akong batang kapatid niya dahil iyakin ako sa mga problema ko. Nagulat at naalibadbaran ako sa mga sinabi ni Paolo Papadudut. 6 na taon ang tanda ko sa kanya at may asawa na ako. Oo, may malaki akong problema na pinagdaraanan pero hindi ako available para ligawan. Pero sa bawat araw na may pagkakataon si Paolo, ay sinasabi niya talaga sa akin na gusto niya ako at totoo ang kanyang nararamdaman para sa akin. Nasiwa ako sa trabaho ko, Papadudut. Hindi na ako komportable dahil kay Paolo. Parang hindi kasi tama na nagkagusto siya sa akin pero patuloy pa rin siya sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na lang pinansin dahil mas lalo akong naaasiwa. Lalo na kapag naririnig ko sa kanya ang salitang I love you. Gulong-gulo ang isipan ko dahil sa nagtaksil kong asawa at sa kaibigang may gusto pala sa akin. Kung dalaga lang ako ay hindi imposibleng magustuhan ko si Paolo. May itsura siya, matalino rin at may plano sa buhay. May mga pangarap. Yan ang katangian na gustong gusto ko sa isang tao, yung may pangarap sa buhay. Tulad ng asawa kong si Kenan dati. Punong-puno siya ng pangarap noon. Pero ngayon ay naging okay na lang sa kanya ang pamamasada ng tricycle habang hindi pa siya nakahanap ng kumpanya na mapapasukan niya sa abroad. Hindi rin siya nag-abala na maghanap ng mapapasukang trabaho dito sa Pinas na akma sa tinapos niyang kurso at karanasan. Yung trabaho na magiging komportable siya at mataas ang sasahurin niya. Hindi naman sa minamaliit ko ang pagiging tricycle driver niya. Nangihinayang lamang ako sa natapos niya at sa maganda niyang experience sa trabaho. Okay naman na pansamantalang hanap buhay ang pagpapasada niya pero wag naman sana niyang sayangin ang opportunity niya. Sabi pa niya sa akin ay gusto niya lang muna ding malibang sa pamamasada pero hindi nakakalibang ang mga bayarin sa bahay. Na ako ang laging sumasalo. Ang bahay namin na tinitirhan ay hindi pa namin tapos bayaran. Kaya malaki-laki rin talaga ang kailangan naming buwan-buwan. Gusto ko talagang makaharap ang babaeng ipapalit niya sa akin. Ang hindi ko pa masagot noon ay kung papalitan ba niya ako o gusto niya lang magkaroon ng 2 pamilya. Ano man ang dahilan niya. Pagtataksil pa rin ang tawag sa ginawa niya at gustong gusto ko na siyang kumprontahin tungkol doon, Papadudut. Mas lalo pang kumulo ang dugo ko nung tuwing naririnig ko ang tawagan ng asawa ko at ng kabit niya. Hindi ko alam kay Kenan kung sadyang tatanga-tanga lang ba siya para hindi maramdaman na naririnig ko ang mga sinasabi niya sa kausap niya o sinasadya niyang gawin yon para pasakitan ako. Nag-ipon lang ako ng lakas ng loob noon para kausapin na siya pero parang hindi makalabas sa bibig ko na tanungin siya ng harap-harapan. Pinaniniwala ko rin kasi ang utak ko at puso ko na hindi ako ang kayang pagtaksilan ni Kenan. At baka mali lang ang pagkakaintindi ko sa mga nabasa kong palitan nila ng text messages ng babae niya. Baka masyado ko lang binibigyan ng kulay ang mga naririnig ko na sinasabi niya habang kausap niya ito sa cellphone. Pero ang naisip ko noon, kung mas lalo ko pang patatagalin ang paghahanap ko ng tiyempo at hindi ko pa itanong sa kanya ang katotohanan, ay baka magiging katotohanan na ang kanyang kasinungalingan. Isang bagay lang ang alam ko ng mga oras na yon.
Hinding-hindi ko papayagan na pumunta ang asawa ko sa panganganak ng babae niya na pakiramdam ko ay ibinahay niya somewhere sa Metro Manila. Dalawa lang din ang pagpipilian niya kung ako ang tatanungin. Yon ay ang bumalik siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan abroad o maghanap na siya ng ibang trabaho at tigilan na ang pamamasada. Dahil malakas ang kutob ko na parang naging dahilan niya lamang ang pamamasada para magkita sila ng babae niya. Naiinis ako, Papa Dudut, parang ayaw nang magpapigil ng bunganga ko. At gusto ko nang sumigaw sa harapan niya at tanungin kung bakit niya nagawang magtaksil sa akin. Kung bakit niya nakayanang magsinungaling sa akin. Hindi ko masabi sa kanya na narinig kong kinakausap niya ang babae niya sa cellphone. At nalaman ko na kung sino siya. Ronette ang pangalan ng babae, Papa Dudut. Gusto ko sanang makuha ang number ng babaeng yon at makaharap ito para kausapin na may asawa na ang karelasyon niya. Maraming mga tanong ang naglalaro sa isipan ko. Maganda ba siya kaya hindi nagdadalawang isip ang asawa ko na ipagpalit ako sa kanya? Mas masarap ba siyang magluto at mag-alaga? Mas masarap ba siya sa kama? Mas nasasarapan ba si Kenan sa katawan niya kesa sa katawan ko? Mas napapataas ba niya ang libido ng asawa ko sa mga ungol niya? Nakakaloka, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng sobrang insecurity kahit na hindi ko pa nakita yung Ronette na yon. Umabot din ako sa punto na kakayanin kong magmakaawa na kay Ronette na layuan na at wag nang makipagkita o makipag-usap sa asawa ko. Gagawin ko talaga ang lahat, Papa Dudut, dahil takot ako na baka hiwalayan ako ni Kenan. Mahal ko ang asawa ko at mga anak ko. Ayaw kong mawasak ang pamilya namin. Ang isa sana sa gusto kong mangyari ay makaalis na kaagad si Kenan papunta sa ibang bansa. Mas magiging kampante ako na malayo siya sa amin kesa na para akong buwang na nag-iisip sa tuwing nasa trabaho ako ay nagkikita silang dalawa. Ramdam at pansin ko sa kanyang mga mata sa huli naming pag-uusap na nagsisinungaling ang asawa ko. Wala akong ibang makausap tungkol sa problema ko kundi si Paulo, Papa Dudut. Ayaw ko man kasi madalas pag nagkikita kami ay naiilang ako sa mga panunuyo niya sa akin. Pero kailangan ko talaga ng panahon na yon ng makakausap. Takot akong sabihin sa mga kapatid ko o sa mga magulang ko ang tungkol sa sitwasyon ko. Baka sila pa ang mas magwala kesa sa akin. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano ang gagawin ko kay Paulo dahil gusto niya raw talaga ako. At sa totoo lang may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Matapos ang mainit na mga halik na pinagsaluhan namin. Alam mo kasi, Papa Dudut, hindi siya mahirap mahalin dahil sa ugali niyang maaruga at maalalahanin. Wala siyang paligoy-ligoy, kung may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kaya hindi ko makita o maramdaman na nagsisinungaling siya nang sabihin niyang mahal niya ako. Kailangan ko lang pigilan ng sarili ko na hindi masyadong malunod sa agos ng init ng mga halik naming yon dahil may asawa ako. May asawa ako na nagsisinungaling sa akin na nagpapakabagabag sa araw at gabi ko. Nagpapaluha sa akin na baka pagising ko isang araw ay wala na siya sa piling ko at tuluyan ng sumama sa babae niya at sa anak nila. Bakit ganon ang pinagdadaanan ko? Noong nasa abroad siya ay namimiss ko siya ng husto pero wala akong pangamba na tuluyan siyang mawawala sa amin ng mga anak niya. Pero ngayon, namimiss ko ang asawa ko kahit nakikita ko siya. Dahil parang ang puso at isipan niya ay nasa babae niya. At natatakot akong mawala siya dahil baka mauwi sa hiwalayan ang lahat. Tinuloy pa rin ni Paulo ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. At sa araw-araw ay patuloy pa rin ako sa pagsabi sa kanya na tigilan na niya ako at humanap na lamang siya ng ibang babae na single at hindi yung tulad ko na may asawa na. Kung anong sigasig ni Paulo sa panliligaw sa akin ay siya ring sigasig ng asawa ko sa kabit niya.
Awang-awa ako sa sarili ko dahil wala na akong ginawa kundi ang umiyak. Dahil nakakaramdam na ako ng kawalan ng pag-asa na makaharap ko pa si Ronette dahil hindi ko pa rin nakuha ang number niya. Alam kong ang babaw para sa marami pero hindi ko kasi talaga kaya ang komprontasyon. Takot ako. Kaya hindi ko magawang awayin siya at sa pilitang kunin na lamang ang cellphone niya. At hindi ko rin kasi ugali ang maghalungkat ng gamit ng iba. Kahit na marami akong hinala hanggat sinasabi ng asawa ko na wala siyang babae. May parte sa pagkatao ko na gustong maniwala sa kanya. Ganon pa man ay hindi pa rin ako mapalagay sa araw-araw. Parang gusto kong masira na lang ang tricycle ng asawa ko para hindi siya makapasada at makaalis ng bahay. Naririnig ko uli ang usapan nila. Malapit ng manganak ang babae. Kailangan kong bantayan ang asawa ko at dapat nasa tabi niya lamang ako para hindi siya makapunta kay Ronette. Ako ang asawa, tunay at legal na asawa. Kaya ako ang may karapatan. Hindi pwedeng maagaw si Kenan ni Ronette. Naisipan kong uminom para mawala ang problema ko. Kailangan kong malasing para hindi ko na maisip pa ang pagtataksil ng asawa ko at nung malapit nang maipanganak na bunga ng kanyang pagtataksil. May nangyari sa aming dalawa ni Paulo sa loob ng kanyang sasakyan, Papa Dudut. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at bumigay na ako sa kanya. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko ang bagay na yon. Pinagsaluhan namin ang aming mga katawan na pinag-isa. Naulit ang aming pagtatalik. Isa na rin akong sinungalin sa harap ng asawa niya. Tinuruan niya ako na maging sinungalin, Papa Dudut. Pero naisip kong mali ang ginagawa ko. Ang ugnayan ko kay Paulo ay isang malaking pagkakamali. Wala akong pinagkaiba sa asawa kong nagtaksil sa akin. Isang araw ay hindi umuwi si Kenan sa bahay. Inasiguro ang araw na pinanganak na ni Ronette ang kanilang anak na dalawa. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko na umagos pababa mula sa aking mga mata. Mawawasak na talaga ang pamilya namin kapag makapagdesisyon ang asawa ko na hiwalayan ako at iwang kami ng mga anak namin. Sa kabilang banda ay takot din ako, Papa Dudut, na baka malaman ng asawa ko o ng ibang mga kakilala namin ang tungkol sa aming dalawa ni Paulo. Mas lalong gumulo ang isipan ko kung paano ko haharapin ang pagsubok na yon sa buhay ko. Nagmistulang baliw si Paulo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Takot ako na baka mabangga kami dahil ang bilis bigla ng pagpapatakbo niya ng sasakyan. Pinasok ko itong gulo na ito kaya kailangang maayos ko ito dahil ayokong maiskandalo. Bakit ba kasi ako pumasok sa sitwasyon na yon? Masyado akong naging marupok. Para rin kasi akong tangay. Ako lang ang dapat sisihin sa mga nangyari kasi ako rin naman yung lapit ng lapit kay Paulo. Ang tanga-tanga ko talaga. Imbis na ang problema ko lang sana ang pagkakaroon ng babae ng asawa ko, ngayon ay nadagdagan pa ng malaking kasalanan. Kasalanan na nagawa ko sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Takot na takot akong isipin ang magiging parusa ko sa ginawa kong pagtataksil, Papa Dudut. Kung nalaman nyo ng mga magulang, kapatid at lalong-lalo na ng mga anak ko kahit maliit pa sila ay sobrang galit marahil ang mararamdaman nila sa akin kapag nagkataon. Iniisip ko noon na paano bang mag-ipon ng lakas ng loob para harapin sina Kenan at si Paulo. Sising-sisi ako, Papa Dudut. At nandidiri ako sa sarili ko, malaking kasalanan ang nagawa ko. Nag-iisip ako noon kung ano ba ang pwedeng maging solusyon ng problema ko. Naaawa ako sa sarili ko dahil parang hindi ko na kayang kumprontahin ang asawa ko dahil may tinatago na rin akong sekreto sa kanya. Bigla kong namiss yung dati. Yung alam ko at secured akong mahal ako ng asawa ko. Yung ako lang. Yung hindi kami ipagpapalit ng mga anak ko. Hindi ko na kinaya pa ang pangyayari, Papa Dudut. At ayaw ko nang magsinungaling pa tungkol kay Paulo.
Bawat araw ay nag-iipon ako ng lakas para sabihin na kay Kenan ang tungkol kay Paulo at para pag-usapan na rin naman namin ang tungkol kay Ronette. Para matapos na ang lahat ng ito. Gusto ko nang maging malayang muli at yung walang tinatago, yung walang pagdududa at hinanakit. Narinig ko na uli na kinakausap ni Kenan ang kabit niya. Narinig ko na naman ang salitang mahal kita mula sa asawa ko para kay Ronette. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. Naalala ko tuloy dati noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa ni Kenan. Mas mabuti pa noon kasi pareho kaming walang tinatago sa isa't isa. Wala kaming kasinungalingan, wala kaming sikreto at kinikilig pa rin ako sa tuwing naaalala ko kung paano niya ako niligawan noon. Medyo pakipot pa ako noon pero gustong gusto ko na siya. Hanggang sa sinagot ko siya at naging kami na. Sabay kaming nangarap para sa magiging pamilya namin. At hindi kami nahirapan noong magpakasal na kami. Dahil pareho kaming may trabaho na at sapat na kinikita. Etong paghinto niya lang sa pag-abroad ang naging problema ko noon. Hanggang sa pumasok na si Ronette sa buhay niya at si Paulo sa buhay ko. Sobrang gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang detalye tungkol sa ugnayan ni Kenan at Ronette. At sobrang nashock naman si Kenan sa ipinagtapat ko tungkol kay Paulo. Sobra ang galit sa akin ni Kenan pero hindi niya ako minura o sinaktan. Sobrang bait ng asawa ko, Papa Dudut. Hindi kami nag-usap ng mga ilang araw pero nasa bahay lang kaming dalawa. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko tungkol sa naging affair ko sa katrabaho kong si Paulo. Noong sa wakas ay kinausap na ako ni Kenan ay wala nang kasinungalingan pa ang lumabas sa aming mga bibig. Gusto ni Kenan na isalba ang pamilya namin. Kinausap ni Kenan si Paulo, Papa Dudut. Binantaan niya ito na huwag nang takutin o guluhin pa ako. Dahil sa oras na may gawin ito sa akin o ipaalam niya ang tungkol sa naging relasyon naming dalawa sa mga kaibigan at pamilya ay hindi raw magdadalawang isip si Kenan na ipahuli ito. Tinanggap ni Kenan ang pagkakamali ko. Sobrang nagsisi ako sa nagawa ko sa kanya. Umalis ako sa pinagtatrabahuhan ko at lumipat sa ibang kumpanya. Pinakilala ako ni Kenan kay Ronette at naging kaibigan ko ito. Bumalik si Kenan abroad pero sa ibang bansa na dahil ayaw na niyang talagang bumalik sa dating power plant na kanyang pinapasukan. Ang naging communication namin ni Kenan ay ang video call. Sa mga naging pagkakamali namin sa buhay ay naging mas matatag ang aming pagsasama, Papa Dudut. Dumalo ako sa kasal ni Paulo, Papa Dudut. Hindi ko na malaya na lumuha ang mga mata ko during their wedding. Natuwa lang ako dahil sarado na ang lahat. Wala nang mga sugat sa amin. Naghilom na ang lahat. Moving forward na kami sa aming mga buhay. Sa ating mga kabarangay, nais kong ipaabot sa kanila na kailangan nating maging tapat sa ating mga partner sa buhay. Kapag may pagdududa o narinig na kung ano, importante na ito'y pag-usapan kaagad. Para hindi mauwi sa maling akala na magdadala sa inyo sa kapahamakan at maging isang kasinungalingan na magmimistulang anay na sisira sa pundasyon ng pagsasama ninyong mag-asawa. Sana rin ay marunong tayong magpatawad. Yung pakinggan muna ang sasabihing paliwanag ng inyong asawa upang hindi mauwi sa hiwalayan na siguradong ang mga anak ang higit na maaapektuhan. Sana may nakuhang aral ang ating mga listeners sa kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa. More power po sa inyo, Papa Dudut, at nagpapasalamat ako at may programang katulad nito. Dahil napapakinggan ng maraming tao ang kwento ng pangkaraniwang tao na katulad ko. Idol na idol ka po namin, Papa Dudut. Lorena. Mga kaibigan, tamang duda, tamang hinala. Yan yung likhang isip na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong nasasaktan. Isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit palaging may nag-aaway at may nagaganap na hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Minsan o kadalasan ay masyado tayong nagpapadala sa ating sariling emosyon kung saan ay
Nakakaramdam ka ng kalungkutan at nahihirapang mag-isip ng tama hanggang sa doon ka na nakatutok sa mga likhang isip na siyang nagpapalala ng sitwasyon. Alam po ninyo may mga bagay naman kasi na pwedeng daanin sa usapan. Minsan galit na siya, magagalit ka rin. Paano ninyo masusolusyonan ang mga problema ninyo? Kesa pakalmahin nyo ang isa't isa, abay sinasabihan po ninyo ang galit ng bawat isa. Subukan nyong minsang palawakin ang isipan ninyo. Pakinggan ang tinitibok ng inyong mga puso. Alalahanin ang mga masasayang pagsasama ninyo. Nang sa ganon ay paglabanan po ninyo ang pagdududa sa mga kapareha ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, in-invite kayong lahat na hanapin ako sa aking mga social media accounts. Sa aking Twitter, sa aking Instagram at sa aking Facebook. I-type lamang po ang Papa Dudut. Mag-subscribe din sa aking YouTube channel, Papa Dudut Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.